Sambales, kilala sa matatamis nitong mangga hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong daigdig. Mayaman din sa mineral ang kabundukan. Katunayan, dito matatagpuan ang Kuto Mines na itinuturing na may pinakamalaking deposito ng refractory chromite sa buong daigdig. Ngunit hindi lamang mineral ang matatagpuan sa kabundukan, kundi ang kaakit-akit na tanawin nito. Isa na rito ang pinagmamalaking Mount Tapulao na nagtataglay ng mga katangihang kahalintulad ng matatagpuan sa Baguio. At sa palispisan ng kabundukang ito ay ang mahabang kapatagan na nagtataglay ng matatabang kalupaan na natatamnan ng sari-saring pananim. Hindi rin pahuhuli sikat na mga dalampasigan na isa sa paboritong dayuhin ng mga taga-Maynila at iba pang syudad sa gitnang Luzon. Dito rin matatagpuan ang pinakamalinis na lawa ng gitnang Luzon, ang lawa na matatagpuan sa baryo ng Wacon. Ngunit ang natatanging gandang ito ng lalawigan ay unti-unting naglalaho at napapalitan ng wasak at gutay-gutay na mga kabundukan. Unti-unting natitibag ng mga dalampasigan. Nagkukulay kalawang ng mga ilog sa tuwing bubuhos ang ulan at natutuyo naman pagdating ng tag-init. Naglulusak sa putik na mga kalsada sa tuwing umuulan at tumaalimbukay naman ang makapal na alikabok kapag tuyo na ang daan na sadyang malaking pahirap sa mga mamamayan. At ang tinaguriang pinakamalinis na lawa ng gitnang Luzon ngayon ay unti-unting namamatay sanhi ng dumi at putik na bumababa mula sa mga minahan. Taong 2007, nagsimula ang kalbaryong ito ng mga mamamayan na magsidating sa lalawigan ang iba't ibang naglalakihang kumpanya ng mina, kapwa lokal at mga dayuhan. Gamit ang pinakamapangwasak na paraan ng pagmimina, ang open pit mining, hinalukay ng mga ito ang halos lahat ng sulok ng kabundukan at mga dalampasigan ng lalawigan. Sa pamamaraang ito, tinatalupa ng mga kabundukan ng mga puno at halaman. Pagkatapos ay bubuldusin ang ibabaw na lupa kasama ang mga puno at itatambak naman sa gilid ng mga kabundukan. Mula dito ay huhukayin at hahakutin naman ang nickel laterites na nakahalo sa lupa papunta sa mga pantalan para ikarga sa mga nag-aabang na barko na magdadala naman sa ating mga yamang mineral papunta sa mga industrialisadong bansa. Aabot sa humigit kumulang 5 milyong tonelada kada taon ang miminahin at hahakutin papunta sa ibang bansa. Sa kasalukuyan, umaabot na sa 9 milyong tonelada ang lupa at mineral na hinakot papunta sa ibang bansa. Ang mapangwasak na open pit mining na ito ay tinulak ng teknolohiyang heap leaching o ang paghihiwalay ng mineral sa lupa gamit ang sulfuric acid. Sa pamamagitan ng teknolohiyang ito, nagiging posible at nakatitiyak ng limpak-limpak na kita ang pagmimina sa low-grade na nickel laterite sa kabundukan ng Sambales, bunga ng maliit na gastos na kailangan dito. Ngunit kung nangangahulugan ito ng malaking kita sa mga kapitalista, nangangahulugan din ito kung gayon ng mas malawak na saklaw, mas maraming lupa na kinakailangang hukayin, mas maraming punong bubuwalin, at kung gayon, mas malaking pinsala sa kalikasan. Mula umpisa pa lamang ng operasyon ng mga minahan hanggang sa kasalukuyan, kung ilang bundok na ang nawasak na aabot sa hindi bababa sa 2,000 hektarya. Pinakamalalaki rito ang winasak ng partnership ng Rosina at DMCI sa Sitio Acoje.
partnership ng Benguet Mining at DMCI sa baryo naman ng Iskis at ng A3 Una. Aabot na rin ang mahigit 9 milyong toneladang mineral ang nahukay at naibenta sa ibang bansa. Kasabay nito ang kung ilang libong puno na ibinuwal at natabunan na ng lupa. At sa oras na mag-operate ang heap leach plant ng Zambales Diversified Metals Corporation sa Sitio Acoje, 3 milyong tonelada ng nickel laterites ang huhukayin nito kada taon. Kakabit ng operasyon nito ang libo-libong litro ng asido na itatapon sa mga kailugan. At karugtong ng pagkawasak ng mga kabundukan ay ang pinsala naman sa mga ilog na binabagsakan ng putik mula sa mga minahan. Apektado rito ang mga pangunahing ilog tulad ng mga ilog ng Nayom, ilog ng Lumboy, ilog ng Baito sa bayan ng Santa Cruz, mga ilog ng Balinbuaya, ilog ng Balimbaquero, ilog ng Lawis at lawa ng Wacon sa bayan naman ng Candelaria. Gayon din ang mga ilog ng Padlana sa Masinloc, ilog ng Bangkal sa pagitan ng Iba at Botolan at ilog ng Kiling sa bayan ng Kabanggan. Ang mga ilog na ito ang pinagkukunan ng kabuhayan tulad ng pangingisda at pinagkukunan ng patubig para sa mga bukirin. Unti-unti ring tinataboy kundi man pinapatay ng putik mula sa mga minahan ang mga hipon at isdang nabubuhay dito at nababansot naman ang mga palay na dinadaluyan nito. Mahigit 25% ang binagsak sa ani ng mga sakahan sanhi nito. Taon-taon, hindi bababa sa 50 milyong piso ang halaga ng palay na nasisira dahil dito. Si Mang Ben, residente ng Lumboy sa bayan ng Santa Cruz, ay napapailing na lamang sa kapal ng putik na tumabon sa ilog na kanilang pinangingisdaan at pinagkukunan ng patubig para sa kanilang mga sakahan. Kung dati ratay marami ang nahuhuling isda sa ilog na ito, ngayon ay halos wala ni isa man. Bumagsak din ang ani ng kanilang mga palayan sanhi ng maduming tubig mula sa minahan. Hindi rin pinaligtas ang mga palaisdaan na sanhi ng maduming tubig ay nababansot ang mga isda o hipong alaga nito. Matinding pahirap din sa mga driver at pasahero ang baku-baku at maalikabok kundi man maputik na mga kalsada mula sa poblasyon ng Santa Cruz papunta sa baryo ng Gisgis at papunta sa baryo ng Lucapon Sur. Nagkakasakit na rin sa baga at mata ang mga residente ng poblasyon ng Santa Cruz at mga baryong dinadaanan ng mga truck ng mina. Apektado na rin ang mga industriyang nakasandig sa likas na kagandahan ng lalawigan tulad ng turismo na isa na rin sa lumalaking industriya ng lalawigan. Kabado na rin ang mga nakatira sa mga dalampasigan na sanhi ng walang habas na pagmimina sa black sand ay unti-unting natitibag ang lupang kanilang tinitirhan. Ngunit miskulang sugat na binudburan pa ng asin ang sinapit na mga Sambalenyo. Kasabay ng pagdating ng mga kumpanya ng mina at pagwasak sa kabuhayan, dumating din ang 24th Infantry Battalion ng Philippine Army at ng Special CAFGU Armed Auxiliary upang bigyang proteksyon ng mga kumpanya ng mina. Kabi-kabila ang ginawang paglabag ng mga ito sa karapatang pantao ng mamamayang Sambalenyo. Tampok sa mga ito ay ang pananakot at pambubugbog sa mga residente at maging opisyalis ng barangay ng Gisgis, Almasin at Lupa sa bayan ng Santa Cruz noong Pebrero 2007 na nooy tumututol sa pagmimina sa kanilang lugar. Ngunit ang higit na pinangangambahan ay ang dilubyong lilikhain pagdating ng malalakas na ulan. Sa lakas ng ulan ngayon, ito ay maaaring magtulak sa lupa at putik sa mga minahan pababa sa mga ilog na tiyak magdudulot
nagdudulot ng matinding flash flood sa mga lugar na kung saan dumadaan ang mga ilog na nanggagaling sa mga minahan. Ayon mismo sa isinagawang pagmamapa ng panganib o hazard mapping sa Hilagang Sambales ng Mines and Geosciences Bureau ng DENR, napag-alamang mataas ang panganib na magkaroon ng landslide sa maraming bahagi ng kabundukan ng lalawigan. At ang masaklap, higit na pinatitindi ang panganib na ito ng walang pakundangang pagmimina sa mga kabundukan. At karugtong ng panganib ng landslide ay napag-alaman ding nanganganib naman sa baha na may kasamang putik na manggagaling sa mga gumuhong kabundukan ang mga bayan ng Santa Cruz, Candelaria, Masinloc, Iba at Botolan. At nangyari na nga ang pinangangambahan. Sa dalawang magkasunod na taon, binaha ang mga bayan ng Santa Cruz, Candelaria at Masinloc na wala pang katulad sa nakaraan. Ngayon lang nangyari, mulat sa pool. Nung nagkaroon ng minahan, matindi. Ang mga lugar na dati ay hindi binabaha, ngayon ay nalubog na sa tubig. Nagpas tao. Ngayon lang namin ito naranasan, yung ganitong pagbaha sa lugar namin sa barangay. Dahilan ito nung pagmimina ng dati sa lugar namin. Ito sa bundok namin sa taas. Ang mga bukid ay nawasak, sanhi ng pagragasa ng tubig na may kasamang nikel. Lahat ng mga malalalim na bukid, doon na tumining, doon wasang maraming tabon, no, ng nikel. Doon sa mga bukid na malalalim. Pero lahat yan, no, nalagyan ng nikel. Kahit yung kalsada, natabunan din ng nikel, yung mga kalsada ng Malumbit. Katulad nito, mga palay, no, na natabunan, wala nang hindi na pakikinabangan ng mga yan. Dati ito kasing bukid na ito, ang naani dito, kulang-kulang 200 kaban. Pero ngayon siguro, baka wala na sa kalahati, ano, yung maani dito sa bukid na ito. Ano ang mangyayari, ano, sa amin kapag ganito na lamang taon-taon na nangyayaring ganitong pagkatabon? Unti-unti na siguro lahat ng bukid na ito, kung hindi natin mapipigilan yung pagmimina sa taas, lahat po ito matatabunan na. At ano na ang mangyayari sa mga magsaka? Ang naging sanhi, ayon sa mga taga-barangay Tubo-Tubo Norte, ay ang pagbulwak ng Sabo Dam ng mga minahan sa mga bundok. Ang pinakamalaking dahilan ng biglang paglaki ng tubig ay yung bumigay yung kanilang mga sabodam. Sabodam ng Binggit sa sapa ng Pinmayong at saka sapa ng Cabanatuan Layas. Bumagsak yung mga malalaking bato na ginawa nilang sabodam. Kaya biglang bumulwak yung tubig dito sa baba. Ang nakatabong kasi doon sa taas, una bato at saka buhangin, tapos sumunod na yung nickel. Ang nickel doon na tumabon sa mga bukid doon, dito lampas tuhod, no, sa mga bukid doon sa taas. At ito, lahat ito kunyan may nickel lahat yung bukid na kasi parang dagat ito eh. Itong buong bukid dito, parang dagat yan. Kaya lahat yan nalagyan ng mga nickel, tumining, no? Tumining yung mga nickel diyan sa mga bukid. Malaki ang epekto nito sapagkat noong pa man, ano, sinabi na natin, no, nakita na natin yung naging epekto nito noong nakaraan pa mang pagdaloy ng mga mapupulang tubig, hindi na makasurvive yung mga palay. Bagamat nabubuhay sila, pero pagdating ng pagsapaw ng palay, walang laman, puro ipa. At ang masakit, sa harap ng pagkawasak ng mga kabuhayan at pagyurak sa karapatang pantao ng mga Sambalenyo, nagpipiesta naman ang mga kumpanya sa laki ng kinita ng mga ito. Ang Benguet Nickel Mines Incorporated ng mga Romualdez halimbawa ay kumita ng 101 milyong piso noong 2010 at 88 milyong piso naman bago matapos ang 2011, habang ang DMCI na mga konsunhi ay kumita naman ng 342 milyong piso noong unang hati ng 2011.
at ang dayuhang kumpanya ng Rosina Mining ng Australia ay kumita naman ng $2 milyong mula sa direct shipping operations nito, kasosyo ang DMCI sa unang 3 buwan ng operasyon nito. Ngunit sa kabila ng napakalaking kita ng mga kumpanyang ito, ang tanging pakinabang ng lalawigan ay mabibilang na trabaho at kakarampot na buwis sa gobyerno. Sa 2,000 manggagawa, kalahati lamang dito ang mga Sambalenyo. At ang masaklap, kontraktual at wala itong natatanggap na mga benepisyo. At ang pinagmamalaking buwis ay 2% umumu lamang pala ng kabuuang netong kita ng mga kumpanyang ito. Taliwas ito sa nakasaad sa konstitusyon na ang lahat ng yamang mineral ay pag-aari ng mamamayan na kinakatawan lamang ng gobyerno. Sa kasong ito, malinaw na pribadong pag-aari na ng mga kumpanya ang ating mga yamang mineral. At kung mayroon mang totoong nakinabang na Sambalenyo sa pagmiminang ito ay mga subkontraktor at ilang mga opisyalis ng lokal na gobyerno na tumatanggap ng suhol mula sa mga kumpanya ng mina. Ngunit bakit at paano nga ba nangyari at patuloy na nangyayari ang mga ito? Sa bisa ng Executive Order 270 na inilabas ng nagdaang administrasyong Macapagal-Arroyo na nag-uutos ng muling pagpapasigla sa industriya ng pagmimina sa bansa, tinukoy ang Zambales na isa sa paglulunsran ng mga proyekto sa pagmimina. Lalong pinagtibay pa ito ng baligtarin ng Korte Suprema ang nauna nitong desisyon na nagtatakdang labag sa konstitusyon ang Mining Act of 1995 o RA 7942. Sa ilalim ng batas na ito, binibigyang karapatan ang mga dayuhang ariin ng 100% ang mga minahan, kakarampot na buwis na pumapatak lamang ng 2% sa kinikita ng mga kumpanya at ang pagluluwag sa mga rekisito sa pangangalaga sa kalikasan. Kinagarantiyahan ng batas na ito ang limpak-limpak na kita ng mga dayuhang kumpanya ng mina sa halip na ang karapatan ng mamamayang Pilipino sa likas yaman ng bansa. Ang lokal na pamahalaan sa ilalim ng kasalukuyan at nagdaang administrasyon ay ginamit naman ang mga batas sa small-scale mining katulad ng Presidential Decree 1899 at Republic Act 7076 para makaparte sa yamang hatid ng pagmimina. Ito ay sa kabila ng nasasaad sa konstitusyon na hindi maaaring gamitin ang naunang batas kapag mayroon ng bagong batas na kapalit nito. Kabi-kabila ang ginawang pagbebenta nito ng small-scale mining permit na umabot pa nga sa pagkakapatong-patong ng mga konsesyon. Sa ilalim ng Presidential Decree 1899, ang lokal na pamahalaan ang may kapangyarihan na magbigay ng small-scale mining permits habang sa ilalim naman ng RA 7076, tanging ang pambansang gobyerno ang may kapangyarihan dito. Ayon pa sa batas na ito, ang pagmimina ay sa loob lamang ng itatakdang minahang bayan na sasaklaw ng tig-5 hanggang 20 ektaryang minahan at sa kondisyong hindi gagamit ng mabibigat na makinarya at hindi lalampas ng 50,000 tonelada ng mineral kada taon. Kung kaya't katulad ng dapat asahan, naglipa na ang maliliit na minahan. Malaganap ang paggamit ng mabibigat na makinarya at lampas-lampas sa pinapahintulot ng batas ang hinuhukay at hinahakot ng mga mineral. At sa dami ng maliliit na minahang ito, halos kasing laki na rin ng malakihang pagmimina ang pinsala nito. Bukod pa dito, ang kalakhan ng nabigyan ng permiso ay hindi lamang maliliit na minero kundi malalaking kumpanya na gumagamit ng dami o subsidiary para makakuha ng pinakamaraming permit na kakayanin. At ang kasalukuyang lokal na pamahalaan sa ilalim ng bagong administrasyong Ibdali ay nakapag-issue na ng 74 na small-scale mining permits mula sa dating 78 kinansilang permits na inisyu pa ng nagdaang administrasyong Deloso.
Ang Zambales ang bukod tanging probinsyang may pinakamaraming small-scale mining permit sa buong bansa. Sa 271 permit sa buong bansa, 79 dito ang matatagpuan sa Zambales. At ang pambansang pamahalaan sa ilalim ng bagong administrasyong Pinoy sa kabila ng pagpupusturang makakalikasan ay patuloy na sinusuportahan ang malakihang pagmimina. Sa ilalim ng inilabas nitong Executive Order 79, hinigpitan ang small-scale mining, ngunit patuloy pa ring pinayagan at sinuportahan ang malakihang pagmimina. Tanging ang pagtataas ng buwis ang isinusulong ng kautosang ito. Sa kasalukuyan, mayroon ng 15 Mineral Production Sharing Agreement at 6 na exploration permit ang ipinagkaloob ng gobyerno sa mga kumpanyang lokal at dayuhan. Sumasaklaw ito ng 45,600 hektarya ng kabundukan. Katumbas nito ang lawak ng halos 2 bayan ng lalawigan. Sa 15 MPSA na ito, pinakamarami ang matatagpuan sa bayan ng Santa Cruz na sumasaklaw ng halos buong kabundukan nito, habang 4 naman sa bayan ng Palawig na wawasak naman sa Mount Tapulaw Eco Tourism Park na isa ng regular na destinasyon ng mga turista. At ang iba pang MPSA ay nakakalat naman sa mga bayan ng Candelaria, Masinloc, Botolan at San Marcelino. Ngunit hindi lamang ito. Bukod pa sa mga nakatakdang minahin, mayroon pang 34 na aplikasyon para sa MPSA at 43 naman sa exploration permit ang kasalukuyang nakapila sa Mines and Geosciences Bureau ng DENR. Kapag naaprobahan, aabot ng mahigit 400,000 hektarya ang sasaklawin ng pagmimina sa buong lalawigan ng Zambales. Katumbas ito ng halos 70% ng buong kalupaan ng lalawigan. Kapag hindi napigilan kung gayon ang walang pakundangang pagmiminang ito sa ating lalawigan, isang araw magigising na lamang tayong mamamayan na wala nang natira sa ating yamang mineral. Tandaan natin, ang yamang mineral ay nauubos o non-renewable. Kapag naubos, wala nang matitira pa para sa susunod na henerasyon. At ang masakit, wasak at gutay-gutay na rin ang ating mga kabundukan at sira na ang mga pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan. Kaya't sa dulo, kaunlaran para sa mga kapitalista habang iba yung kahirapan at trahedya naman sa nakararaming mamamayang wawasakin ng buhay, ang kabuhayan at ang kinabukasan sa panahon ng paniningil ng kalikasan dulot ng walang pakundangang pagmiminan. Wala tayong pagpipilian kung gayon, kundi ang makialam at magkaisa upang pigilan ang walang pakundangang pagmiminang ito na nagsasapanganib sa ating buhay, sa ating kabuhayan at sa ating kinabukasan. Ang ating mahigpit na pagkakaisa at kapursigihang wakasan ng walang pakundangang pagmiminang ito ang pinakamalakas na kapangyarihan para ipagtagumpay ito. Kung umiiwas tayo sa panganib at sakripisyong kagabit ng paglabang ito, sa panahon ng paniningil ng kalikasan, walang sino man ang makakaiwas sa mas matinding panganib at sakripisyo kundi man trahedya na idudulot nito.